Hello everyone, this is Joyan Montilla for the another segment. Exciting! Hashtag Alagang Jack All Access featuring LLI Bus 1820. Biyaheng Lucena, Alabang. Tayo po ay mag-feature po tayo ng mga excerpts na nakalagay sa ating binabasang kasulatan at syempre libro na ating minamahal natin. Ang paglapit kay Kristo, ang aklat na panlaban sa stress. Kabanata 5, ang pagtatalaga. Ang pangako ng Diyos ay inyong hanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong siyasatin ako ng inyong buong puso. Jeremiah chapter 29 verse 13. Ang buong puso ay kailangang isuko sa Diyos o ang pagbabago ay hindi mangyayari sa atin kung saan may sasauli tayo sa kanyang wangis. Ang ating likas na katauhan ay mga hiwalay tayo sa Diyos. Ilalarawan ng banal na espiritu ang ating kalagayan sa ganitong mga pangungusap. Mga patay dahil sa iyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ang buong ulo ay masakit at ang buong puso ay nangunulupaypay. Walang kagalingan. Nabitag tayo sa mga patibong ni Satan na bumihag ayon sa kanyang kalooban. Ephesians chapter 2 verse 1, Isaiah chapter 1 verse 5 and 6, and 2 Timothy chapter 2 verse 26. Ninanais ng Diyos na tayo'y pagalingin, na tayo'y palayain. Subalit dahil sa ito'y nangangailangan ng isang ganap na pagbabago ng ating buong pagkatao, ay nararapat na lubos nating ipasakop sa Kanya ang ating mga sarili. Ang pakikibaka laban sa sarili ay siya'y pagmamalaking digmaan sa lahat laban sa sarili niyang pagkamalaking digmaan sa lahat ng pakikipaglaban. Ang pagpapasakop ng sarili na isinusuko ang lahat sa kalooban ng Diyos ay nangangailangan ng isang pakikipagpunyagi. Ngunit dapat pumailalim sa Diyos ang kaluluwa bago ito nagkaroon ng kabanalan. Ang pamalahan ng Diyos ay hindi gaya ng ipinakilala ni Satan. Nasasalig ang isang bulag na pagsunod, walang katuwiran pamamahala. Ito ay tumatawag sa pag-iisip at sa mga budhi. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan. Ang paanyaya ng Diyos sa mga taong nilikha niya, hindi pinipilit ng Diyos ng kalooban ng kanyang mga nilalang. Hindi niya natanggap ang isang pagsambang hindi bukal sa puso at hindi iniisip. Ang hamak na nagpapasakop na pilit lamang siya'y pipigil sa lahat ng tunay na pagunlad o pag-iisip o karakter. Gagawin niyan ang tao na gaya ng isang makinang di pag-iisip. Hindi ganyan ang layunin ng mga manlilikha. Hangad niya yung mga tao ang nakakarangal ng gawa sa kanyang makapangyarihang lumalang ay maabot ang pinakamataas na posibleng pagunlad. Hinaharap niya sa atin ang taas ng pinagpala na ninanais niyang maabot natin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Inanyan niya tayo ibigay natin sa kanya ang ating mga sarili upang magawa niya sa atin ang kanyang kalooban. Mananatili sa atin ang pagpapasaya kung ibig nating lumaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Maluwalhating ng kalayaan ng mga anak ng Diyos. Shout out muna tayo kay Edgar Lawrence Quality Villafuerte ng Santo Tomas, Batangas, maging si Kuya Daniel Dumao, Kuya Joseph Ebalde, at maging si Russell Rebancos at JR Rebancos, Ate Inday Dimaranan at Kuya Tolitz Labiano. Shout out din po kay Sir Roldan de la Sala at maging kay Kuya Fidel Buhalanse
at maging si Kuya Ronelo Kia.